ipinagpalit sa bata, maganda, at mayaman. Matapos ang 10 taon ng paghihirap at pagpapakasakit, itinapon ako ni Mateo na parang basurang nakakaangal sa kalsada. Ang dating reyna ng tahanan, ngayon ay pulubi sa paningin ng sariling asawa. Pero nagkakamali sila. Ang bawat patak ng luha ko ay magiging apoy na susunog sa kanilang pekeng imperyo. Sino ang huling tatawa? Ito ang simula ng aking paniningil. Maghanda kayo. Huwag kang mag-alala, Chloe. Pipirmahan niya ang mga papel na yon. Wala siyang magagawa dahil sa akin lang siya nakadepende. Saan pa ba siya pupunta? Wala siyang pera. Wala siyang natapos na pag-aaral. At tignan mo ang mga kamay niya. Parang liha sa gaspang. Nandidiri na ako tuwing nararamdaman kong humahawak siya sa balat ko. Ang boses ni Mateo ay parang isang malamig na patalim na bumaon sa aking dibdib. Nakatayo ako sa labas ng pintuan ng aming silid, bitbit ang kanyang paboritong asul na polo. Katatapos ko lang itong tahiin dahil napansin kong may maluwag na butones kaninang umaga. Dahil sa pagmamadali, hindi ko na napansin na natusok na pala ng karayom ang aking hintuturo at may maliit na patak ng dugo na naiwan sa tela. Pero baliwala ang hapdi ng sugat na yon kumpara sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng lalaking pinagsilbihan ko sa loob ng 10 taon. Dahan-dahan kong tiningnan ang aking mga palad. Ang mga daliring dati ay malambot, ngayon ay puno na ng kalyo at mga maliliit na peklat. Naalala ko kung paano ko iginapang ang aming buhay noong nagsisimula pa lang siya. Naglalaba ako para sa ibang tao, nagluluto ng kakanin para itinda sa palengke sa ilalim ng nakatirik na araw. Lahat ay ginawa ko para lamang makatapos siya ng pag-aaral at maipatayo ang negosyong matagal na niyang pangarap. Ang mga kamay na tinatawag niyang liha ay ang parehong mga kamay na humaplos sa kanya noong wala siyang kahit na ano. Ang mga kamay na ito ang nagpunas ng kanyang pawis at luhang dulot ng pagod bago pa man siya naging tanyag at mayaman. Unti-unting naramdaman ng aking mga kamay ang panginginig na tila hindi ko na kayang kontrolin. Ang polo na hawak ko ay dahan-dahang nahulog sa sahig, bumagsak ng walang ingay sa ibabaw ng makapal na alpombra. Ngunit sa loob ng aking dibdib, may isang malakas na pagbasag na tila mas masakit pa sa pagkabasag ng pinakamahal na kristal. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang unti-unting paninigas ng aking mga binti. Tila nawalan ako ng lakas para humakbang palayo o kahit para huminga ng maluwag. Ang bawat sulok ng aming mansyon na dati ay itinuturing kong paraiso. Ngayon ay tila isang malaki at malamig na bilangguan. Lumingon ako sa bintana kung saan tanaw ang madilim na langit. Ganito na lang ba ang katapusan ng lahat ng aking pagpapakasakit? Sa dinami-dami ng bagyo na sinuong ko para sa kanya at sa lahat ng sakripisyong ibinigay ko para marating niya ang kinalalagyan niya ngayon. Bakit ako pa ang naiwan sa gitna ng ulan? Bakit ang mga kamay na nagtayo ng kanyang tagumpay ang siya ring itatapon niya ngayong tapos na siyang makinabang? Hindi mo na kailangang magpaliwanag, Elena. Ang isang basurang katulad mo ay hindi nararapat sa bahay na ito. Isang dekada ka ng pabigat at ngayon ay tapos na ang pasensya namin sa'yo. Ang boses ni Donna Aurora, ang aking biyenan, ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit. Nakatayo siya sa bukana ng malawak na hagdanan ng mansyon habang sa likuran niya ay nakatunghay si Mateo na tila isang estranghero. Walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, walang kahit isang salita ng pagtatanggol para sa akin. Ang lalaking pinangakuan ko ng habambuhay ay hinahayaan lamang ang kanyang ina na tapak-tapakan ang aking dangal sa harap ng mga katulong na dati ay pinamumunuan ko. Dahan-dahan kong naramdaman ang pagtulak sa akin ng mga gwardiya patungo sa labas ng malaking pintuan. Hawak ko sa aking kaliwang kamay ang isang lumang maleta na naglalaman ng iilang piraso ng aming damit. Habang sa kanang bisig ko ay mahigpit kong yakap ang 5 taong gulang kong anak na si Angel.
Nararamdaman ko ang init ng kanyang balat sa aking dibdib. May mataas siyang lagnat at kanina pa siya mahinang dumadaing. Mateo, maawa kayo. May sakit si Angel. Kahit hanggang bukas lang, hayaan mo muna kaming manatili hanggang sa bumaba ang lagnat niya. Ang pagsusumamo ko habang ang aking boses ay nanginginig sa pagitan ng hikbi at ginaw. Ngunit ang tanging tugon ni Mateo ay ang pag-iwas ng tingin at ang malamig na pagtalikod. Sa tabi niya, lumitaw si Chloe na nakasuot ng isang mamahaling silk robe. Ang kanyang ngiti tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa natitira kong pag-asa. Isang malakas na paghampas ng pinto ang nagpabaling sa aking diwa. Ang malaking pintuang gawa sa nara ay tuluyan ng sumara na nag-iwan sa amin sa gitna ng nagngangalit na bagyo. Agad na dinaluhong ng malakas na ulan ang aking katawan. Ang bawat patak ng tubig ay tila libu-libong karayom na tumutusok sa aking balat, ngunit mas matindi ang hapdi sa aking puso. Ang bango ng mga mamahaling bulaklak sa hardin ay napalitan ng amoy ng basang semento at alikabok. Nagsimula akong maglakad sa madilim na kalsada, habang ang bawat hakbang ko ay tila hinihila ng bigat ng aking kapalaran. Ang ulan ay humahampas sa aking mukha. Pilit na itinatago ang aking mga luha. Ang bawat bahay na nadadaanan namin ay sarado ang mga ilaw. Tila nakikiramay sa kadilimang bumabalot sa aming buhay. Nararamdaman ko ang panghihina ng aking mga binti. Ang bawat paghinga ni Angel ay lalong nagpapabigat sa aking kalooban. Mama, giniginaw ako. Ang mahinang bulong ni Angel na halos malunod sa tunog ng malakas na kulog. Napahinto ako sa ilalim ng isang waiting shed na tila babagsak na rin dahil sa kalumaan. Iniyakap ko ang aking katawan sa kanya. Pilit na ibinibigay ang huling hibla ng init na mayroon ako. Tiningnan ko ang malawak na kalsadang puno ng baha at ang mga ilaw ng sasakyang mabilis na dumadaan nang hindi kami napapansin. Sa gitna ng kawalang pag-asa, isang tanong ang paulit-ulit na humahampas sa aking isipan. Hanggang kailan ko kayang protektahan ang aking anak sa mundong ito na tila kinalimutan na kami? Saan kami pupunta sa gitna ng ganitong kalakas na bagyo? Habang ang tanging pag-asa kong natitira ay tila unti-unti na ring nilalamon ng dilim, hinihingal ako. Ang aking paningin ay nagsisimula nang lumabo dahil sa pagod at gutom. Ang huling nakita ko bago ang lahat ay magdilim ay ang maliit na kamay ni Angel na dahan-dahang lumalaylay mula sa aking balikat. Tila nawawalan na rin ng lakas para kumapit. Malamig, sobrang lamig. Ang amoy ng amag at basang semento ang unang gumising sa aking namamanhid na pandama. Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata at tumambad sa akin ang isang silid na halos kasing laki lang ng banyo sa dati naming mansyon. Ang bubong na yari sa kalawang na yero ay naglalabas ng ritmong tila malulungkot na hikbi, habang ang mga patak ng ulan ay tumatagas sa mga bitak nito. Naramdaman ko ang bigat sa aking dibdib, si Angel. Agad akong napabalikwas nang makita ko siyang nakahiga sa isang manipis at butas-butas na banig. Ang kanyang hininga ay mabilis at mainit, tila may apoy na tumutupok sa loob ng kanyang maliit na katawan. Hinaplos ko ang kanyang noo at halos mapatalon ako sa tindi ng init. Anak, sandali lang. Lalaban tayo. Ang bulong ko habang ang aking mga luha ay muling naglandas, humahalo sa dumi at pawis sa aking mukha. Hinalughog ko ang aking lumang maleta. Wala. Wala kahit isang kusing. Ang huling pera ko ay naubos sa pamasahe sa tricycle kagabi para lamang makarating kami sa barong-barong na ito na pag-aari ng isang malayong kakilala. Sa gitna ng aking desperasyon, naramdaman ng aking daliri ang isang matigas na bagay sa loob ng tahi ng aking bulsa, ang singsing ni Ina. Ito ang tanging alaalang natitira sa akin mula sa kanya, isang simpleng gintong singsing na may maliit na batong kulay asul. Kumaripas ako ng takbo palabas, hindi alintana ang putik
na kumakapit sa aking mga binti o ang gutom na kumakalam sa aking sikmura. Narating ko ang isang pawn shop sa kanto. Ang amoy ng lumang papel at metal ay sumalubong sa akin. Ang lalaking nasa likod ng makapal na salamin ay tumingin sa akin ng may pandidiri. Tila ba isa akong basahan na napadpad sa kanyang malinis na tindahan. Magkano ito? Ang tanong ko habang nanginginig na inilalapag ang singsing sa counter. Tiningnan niya ito ng mabilisan. Pagkatapos ay itinulak pabalik sa akin. Maliit lang ang halaga nito, aling. Hindi ito sapat para sa isang disenteng pagkain. Pakiusap. May sakit ang anak ko. Kahit pambili lang ng paracetamol at gatas, ang pagsusumamo ko. Ang aking boses ay gumaralgal na sa tindi ng hiya at sakit. Matapos ang ilang sandali ng nakakabinging katahimikan, naglapag siya ng ilang pirasong papel na pera. Alam kong kulang iyon. Alam kong ninanakawan ako ng pagkakataon, pero wala akong ibang pagpipilian. Habang naglalakad pabalik bitbit ang gamot at isang maliit na lata ng gatas, isang pamilyar na mukha ang humarang sa aking daan. Si Mang Gardo, ang dating driver ni Mateo na tinanggal sa trabaho dahil pinagtanggol ako noon kay Chloe. Ang kanyang mukha ay bakas ang gulat nang makita ang aking kalagayan. Ma'am Elena, ano pong nangyari sa inyo? Bakit kayo nandito sa ganitong lugar? Ang tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng tunay na pag-aalala. Sa sandaling iyon, ang pader na itinayo ko sa aking puso ay tuluyang gumuho. Isinalaysay ko sa kanya ang lahat. Ang pagtataksil, ang pagtatapon sa amin, at ang kawalang hiyaan ni Mateo. Huwag po kayong mag-alala, ma'am. May kilala akong tahiin na nangangailangan ng tulong. Alam ko kung gaano kayo kahusay humawak ng karayom, ang sabi ni Mang Gardo habang inaabutan ako ng isang baso ng mainit na kape mula sa isang karinderya. Tiningnan ko ang aking mga kamay, ang mga kamay na tinawag ni Mateo na liha. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ko naramdaman ang hiya. Sa halip, naramdaman ko ang isang matinding init na nagmumula sa aking kalooban. Kung ang mga kamay na ito ang nagtayo ng imperyo ni Mateo, ang mga parehong kamay na ito ang magiging sandata ko para wasakin ito at itayo ang sarili naming buhay ni Angel. Hindi pa tayo tapos, Mateo. Ang bulong ko sa hangin habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paghupa ng ulan. Ang bawat patak ng luha ko ay magiging puhunan ko para sa iyong pagbagsak. Ngunit sa gitna ng aking determinasyon, isang misteryosong itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa tapat ng aming tinutuluyan. Isang lalaking naka-Amerikana ang bumaba. Hawak ang isang envelope na may selyo ng korte. Inaasahan ko na ito, pero hindi ko akalaing ganito kabilis. Mariin kong hinawakan ng puting envelope na iniabot ng lalaking naka-Amerikana. Ang papel ay malamig at matigas, tila sumasalamin sa kawalan ng puso ng taong nagpadala nito. Binasa ko ang mga salitang nakasulat sa loob. Isang formal na petisyon para sa diborsyo at isang kasunduan na nagsasabing wala akong karapatan sa kahit na anong pag-aari ni Mateo, maging sa pangalan ng kumpanyang ako mismo ang nagbansag, sabihin mo sa amo mo. Ang simula ko, habang nararamdaman ko ang bawat hibla ng aking tapang na nagbubuklod sa aking dibdib. Hindi ko kailangan ang maruming pera niya. Pirmahan man niya ang lahat ng papel sa mundo, hindi niyan mabubura ang katotohanang ako ang nagtanim ng bawat binhi ng tagumpay niya. At ngayong binunot niya ako, panoorin ninyo kung paano dahan-dahang malalanta ang kanyang hardin. Habang nangyayari ito sa aming maliit na silid, sa kabilang dako ng lunsod, sa loob ng mansyong dati kong pinaglilingkuran, tila nagkakagulo ang lahat. Rinig ko sa aking gunita ang boses ni Mateo na galit dahil hindi niya mahanap ang kanyang paboritong asul na polo. Ang polong nahulog sa sahig noong gabing itinapon niya ako. Chloe, nasaan na ba ang mga gamit ko?
Bakit ang pait ng kapeng ito? At bakit ang dumi ng sahig? Ang bulyaw ni Mateo na tila isang haring nawalan ng alipin. Si Chloe naman ay nakasimangot habang pinagmamasdan ng kanyang mahabang kuko, walang kaalam-alam kung paano magpatakbo ng isang tahanan. Ang bango ng mamahaling pabango ni Chloe ay hindi kayang pagtakpan ng amoy ng panis na pagkain sa kusina na nakalimutan niyang ipatapon. Lumipas ang ilang araw. Isang hapon, habang ako ay nasa palengke para bumili ng mga tira-tirang tela na gagamitin ko sa aking bagong munting negosyo, isang pamilyar na itim na SUV ang huminto sa tapat ng kalsada. Bumaba ang bintana at tumambad sa akin ang mukha ni Mateo. Nakasuot siya ng mamahaling salamin, pero hindi nito naitago ang pagod sa kanyang mga mata. Tumingin siya sa akin nang may halong pangiinsulto at bahagyang pagkagulat. "Elena, mukhang hiyang na hiyang ka sa putikan Mas lalo kang nagmukhang katulong sa suot mo. Sigurado ka bang ayaw mong bumalik at magmakaawa? Baka bigyan pa kita ng trabaho bilang labandera sa kumpanya ko." Ngumiti ako ng dahan-dahan. Hindi ang nanggiting puno ng pait, kundi ang nanggiting puno ng kapayapaan. "Mateo, ang putik ay madaling hugasan, pero ang kaluluwang puno ng kasinungalingan at kataksilan, kahit gaano mo pabuhusan ng ginto, mananatili itong mabaho. Mag-ingat ka sa pagmamaneho, baka hindi mo mapansin ang bangin sa unahan mo dahil masyado kang nakatingin sa taas." Bago pa man siya makasagot, tinalikuran ko na siya. Pero bago ako tuluyang makalayo, isang pamilyar na bulto ang nakita ko sa kabilang dako ng kalsada. Si Chloe. Akala ko ay susunduin niya si Mateo, pero laking gulat ko nang pumasok siya sa isang tago at madilim na hotel. Hindi siya nag-iisa. Isang lalaking mas bata at mukhang mayaman din ang sumalubong sa kanya. At sa isang mabilis na pagkakataon, nakita ko silang nagyakap ng mahigpit. Isang yakap na hindi para sa isang magkaibigan lang. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Hindi dahil sa selos, kundi dahil sa isang matinding revelasyon. Ang babaeng ipinalit ni Mateo sa akin ay may sariling laro na hindi niya alam. Kinuha ko ang aking lumang cellphone, ang tanging gamit na hindi ko isinanla. Dahan-dahan kong itinapat ang lente ng kamera sa 2 taong papasok sa hotel. Ang tunay na simula ng aking paniningil ay hindi magmumula sa aking mga kamay, kundi sa katotohanang dahan-dahan nang kumakawala sa mga anino. Ang bawat tusok ng karayom sa telang ito ay tila isang hakbang palayo sa madilim kong kahapon. Ang maliit naming silid na dati ay puno ng lungkot, ngayon ay umaalingaw-ngaw na sa ritmo ng 3 lumang makina na nakuha namin sa tulong ni Mang Gardo. Ang amoy ng sariwang tela at sinulid ay humahalo sa amoy ng mainit na kape na inihahanda ng aking mga kapitbahay. Binuo namin ang isang maliit na kooperatiba, ang Moklan Designs. Hindi lang ito tungkol sa pananahi. Ito ay tungkol sa pagbangon ng mga kababaihang katulad ko na minsan nang minaliit at itinapon. Ate Elena, tingnan mo ang dami nang nag-o-order sa Facebook page natin. Ang masayang sabi ni Aling Nena, ang pinakamasipag kong mananahi. Sabi nila, gustong-gusto raw nila ang tibay ng tahi at ang ganda ng mga disenyong gawa mo. Napangiti ako habang hinahaplos ang isang telang seda na kulay esmeralda. Ang mga kamay kong tinawag na liha ni Mateo, ngayon ay itinuturing na mahiwagang kamay ng aming mga mamimili. Bawat kalyo sa aking palad ay saksi sa bawat gabing puyat para lamang matapos ang mga order. Ngunit sa likod ng tagumpay na ito, nananatili ang aking pangakong hindi ko hahayaang makalimot ang mga taong nanakit sa amin ni Angel. Isang umaga, isang mensahe ang dumating sa aming email. Isang malaking kumpanya ang gustong magpagawa ng 50 gown para sa isang charity gala. Nang makita ko ang pangalan ng kliyente, tila panandali ang huminto ang pagtibok ng aking puso. Si Mrs. Victoria Hernandez, ang pinakamalaking kliyente at investor ng kumpanya ni Mateo. "Ma'am, sigurado po ba kayo?"
Ang tanong ni Manggardo nang malaman niya ang plano ko. Masyadong mapanganib ito. Kapag nalaman ni Mateo na tayo ang gumagawa ng mga damit para sa pinakaimportanteng tao sa buhay niya, tiyak na gagawa siya ng paraan para sirain tayo. Iyon ang plano, Manggardo. Ang sagot ko habang seryosong nakatingin sa salamin. Gusto kong makita niya ang mga gawang hindi niya pinahalagahan na isinusuot ng mga taong kinatatakutan niya. Gusto kong malaman niya na ang kumpanya niyang unti-unti nang bumabagsak dahil sa kapabayaan ni Chloe ay lalong malulunod dahil sa akin. Habang abala kami sa paghahanda, nakatanggap ako ng balita mula sa dating sekretarya ni Mateo na nanatiling tapat sa akin. Sabi niya, halos mabaliw na raw si Mateo dahil maraming factory workers ang nag-resign at lumipat sa hindi malamang lugar. Hindi niya alam, ang mga manggagawang yon ay narito sa akin, sa ilalim ng aking pangangalaga. Ang amoy ng tagumpay ay tila dahan-dahan ng humahalimuyak sa hangin. Isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi bit-bit ang ilang sample ng tela, napansin ko ang isang pamilyar na anino sa tapat ng aming gate, si Mateo. Mukha siyang lusiyang, gusot ang kanyang mamahaling suit, at tila may amoy ng alak na bumabalot sa kanya. Elena, ang tawag niya. Ang boses ay paos at puno ng pagmamakaawa. Kailangan kita. Nagkakagulo sa kumpanya. Si Chloe. Hindi niya alam ang ginagawa niya. Nawawala ang mga investors ko. Pabalikin mo ang mga tauhan ko. Alam kong ikaw ang may gawa nito. Hindi ako kumibo. Nanatili akong nakatayo ng tuwid. Hawak ang aking ulo ng mataas. Tinitigan ko siya sa mga mata. Ang lalaking dati ay tinitingala ko. Ngayon ay tila isang maliit na insekto na lamang sa aking paningin. Mateo, ang mahinahon kong simula. Ang mga taong tinuring mong alipin ay tao ring marunong mapagod. At ang asawang tinuring mong basura ay natuto ng maglinis ng sarili niyang buhay. Wala na akong pakialam kung gumuho man ang mundo mo. Ang mahalaga, ang mundo namin ni Angel ay nagsisimula palang kislap. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mabilis na sasakyan ang huminto sa likod niya. Bumaba si Chloe, nanlilisik ang mga mata, at may hawak na isang bagay na tila isang liham. Mateo, anong ginagawa mo rito sa basurang ito? Ang sigaw ni Chloe. Ngunit laking gulat ko nang mapansin ang isang pamilyar na markang pula sa leeg ni Chloe. Ang parehong markang nakita ko sa lalaking kasama niya sa hotel noong nakaraang linggo. Tumingin sa akin si Chloe nang may halong pananakot. Huwag kang magmalaki, Elena. Dahil bukas na bukas din, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang negosyo o anak. Ang bawat salita ni Chloe ay tila isang malansang amoy na pilit na kumakapit sa hangin, nakakasuka at puno ng lason. Nanatili akong tahimik habang pinapanood ang kanyang nanginginig na mga daliri na itinuturo sa aking mukha. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, tila isang hayop na nasusukol sa kanto. Ngunit sa halip na matakot, naramdaman ko ang isang malamig na kapayapaan sa aking kalooban. Tinitigan ko ang pulang marka sa kanyang leeg, ang ebidensya ng kanyang pagtataksil na tila isang pulang bandila ng kanyang nalalapit na pagkatalo. Chloe, ang dumi ng pananalita mo ay kasing dumi ng iyong budhi. Ang mahinahon kong sagot, ang boses ko ay hindi man lang nanginig. Nagbabanta ka para sa aking anak? Nakalimutan mo yata na ang isang inang wala nang matitira ay ang pinakamapanganib na kalaban na makakaharap mo. Tumawa siya ng pilit, isang tunog na tila pagkiskis ng kalawang na bakal. Wala kang laban, Elena. Kahit gaano ka pa kagaling manahi, hinding-hindi mo mababago ang katotohanan. Si Mateo ay akin na. At ang anak ko ang magiging tagapagmana ng lahat ng pinaghirapan mo. Siya ang lalaking magpapatuloy ng pangalan ni Mateo, habang ang anak mong babae ay mananatiling isang basura sa kalsada. Sa sandaling binanggit niya ang tungkol sa kanyang anak na lalaki, ang munting si Marco,
Naramdaman ko ang isang kakaibang kirot sa aking puso. Hindi para sa aking sarili, kundi para sa batang ginagamit niya bilang sandata. Ngunit sa likod ng kirot na yon ay isang matalas na hinala. Naalala ko ang mukha ng lalaking kasama ni Chloe sa hotel, ang matangos na ilong, ang hugis ng panga, at ang mga matang tila pamilyar na pamilyar. Lumipas ang ilang araw. Sa tulong ni Mang Gardo, nagawa kong makakuha ng impormasyon tungkol sa lihim na tagapagmana ni Mateo. Isang gabi, habang tinitignan ko ang mga larawang kinuha ko sa labas ng hotel, unti-unting nabuo ang puzzle sa aking isipan. Ang lalaking kasama ni Chloe ay si Paulo, ang kanyang dating kasintahan bago pa man niya makilala si Mateo. At ang bata, si Marco, ay may mga katangiang pisikal na saktong-sakto kay Paulo. Hindi ito maaari. Ang bulong ko sa sarili habang ang aking mga kamay ay nanginginig sa hawak na ebidensya. Niloloko ni Chloe si Mateo sa pinakamasakit na paraan. Ang batang inaakala ni Mateo na kanyang dugo at laman ay bunga ng pagtataksil ng babaeng pinili niya kaysa sa akin. Nagpa siya akong harapin si Chloe nang kaming dalawa lang. Pinuntahan ko siya sa isang tago at tahimik na parke, malayo sa mga mata ni Mateo. Dumating siya na tila isang reyna. Suot ang kanyang mamahaling shades at bit-bit ang isang designer bag na binili ni Mateo gamit ang perang dapat ay para sa kolehiyo ni Angel. Anong kailangan mo, Elena? Pera? Pagmamakaawa? Sabihin mo na dahil wala akong oras para sa mga katulad mo. Ang maangas niyang bungad, dahan-dahan kong inilabas ang isang envelope at inilapag sa mesa. Chloe, ang ganda ng anak mo, pero bakit mas kamukha niya si Paulo kaysa kay Mateo? Bakit ang mga mata ni Marco ay tila nagsasalita ng isang katotohanang pilit mong ibinabaon sa limot? Nakita ko ang biglang pagpula ng kanyang mukha na sinundan ng isang nakakatakot na pamumutla. Ang kanyang mga labi ay nanginig at ang kanyang kamay ay tila nawala ng lakas para hawakan ang kanyang bag. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila biglang naging mabaho sa tindi ng kanyang takot. Walang maniniwala sa iyo, Elena. Ikaw ay isang baliw na asawang iniwan. Peke ang lahat ng yan. Ang sigaw niya, ang boses ay pumiyok sa tindi ng nerbiyos. Maaring peke ang aking mga salita sa paningin mo, Chloe. Ang mariin kong sabi habang dahan-dahan akong tumatayo. Pero ang DNA test ay hindi nagsisinungaling. Isipin mo na lang ang mukha ni Mateo kapag nalaman niyang ang tagapagmang ipinagmamalaki niya ay hindi sa kanya. Isipin mo ang gagawin ni Donna Aurora kapag nalaman niyang ang apo na kinababaliwan niya ay isang malaking kasinungalingan. Tinalikuran ko siya. Iniwan ko siyang nakatayo doon na tila isang estatwa ng takot at kahihiyan. Naramdaman ko ang isang kakaibang gaan sa aking dibdib. Ngunit bago ako tuluyang makalabas ng parke, naramdaman ko ang isang mabilis na hakbang sa aking likuran. Isang matigas na bagay ang tumama sa aking batok at bago pa man ako makahingi ng saklolo, ang lahat ay naging itim. Ibigay mo na ang bata, Elena. Huwag mo nang pahirapan ang sarili mo at ang mga taong nasa paligid mo. Ang boses ni Mateo ay tila isang malamig na hininga ng kamatayan na gumising sa aking diwa. Ang sakit na kumikirot sa aking batok ay maliit na bagay lamang kumpara sa hapdi ng katotohanang sumampal sa akin pagmulat ng aking mga mata. Hindi ako nasa ospital at hindi rin ako nasa isang madilim na bodega. Narito ako sa maliit naming tahanan, sa gitna ng mga telang pinaghirapan kong ipunin, ngunit ang paligid ko ay puno ng mga taong unipormado at may hawak na mga baril. Dahan-dahan kong inangat ang aking paningin. Nakatayo si Mateo sa gitna ng aming munting sala. Suot ang kanyang mamahaling sapatos na tila nandidiring itapak sa aming sementadong sahig. Sa likuran niya, nakita ko si Chloe na may mapangaping ngiti. Tila nagdiriwang sa kanyang pansamantalang panalo matapos niya akong ipahampas sa kanyang mga tauhan sa parke. Ano ang ginagawa niyo rito?
Wala kayong karapatang pumasok ng basta-basta sa pamamahay ko. Ang pilit kong sabi, habang sinusubukang tumayo kahit umiikot pa ang aking paningin. Ang amoy ng alikabok at ang malansang lasa ng dugo sa aking labi ay nagpapaalala sa akin ng tindi ng kanilang kalupitan. May dala kaming court order, Elena. Ang sabi ng isang lalaking nakabarong na katabi ni Mateo. Dahil sa iyong kalagayan, walang permanenteng trabaho, nakatira sa isang peligrosong lugar, at ngayon ay may report pa ng pagiging bayolente. Pansamantalang ibinibigay ng korte ang custody ni Angel sa kanyang ama. Hindi, hindi maaari. Ang sigaw ko ay tila isang ungol ng isang sugatang leon. Agad kong hinanap si Angel. Nakita ko siya sa sulok, nakakapit sa binti ni Mang Gardo. Ang kanyang maliliit na mata ay puno ng takot at luha. Ang malakas na hagulgol ni Angel ay pumupunit sa aking puso. Mas masakit pa sa anumang pisikal na dusa. Mama, ayaw ko po sa kanya. Mama, huwag mo akong ibigay. Ang bawat salita ni Angel ay tila mga punyal na tumatama sa aking dibdib. Sinubukan kong lumapit sa kanya, ngunit hinarangan ako ng 2 pulis. Ang higpit ng pagkakahawak nila sa aking mga braso ay tila nagnanais na baliin ang aking mga buto. Ngunit mas matindi ang pagnanais kong protektahan ang aking anak. Mateo, maawa ka. Alam mong ikaw ang may gawa nito. Alam mong pinaplano niyo itong lahat. Ang hiyaw ko habang nagpupumiglas. Huwag mong idamay ang anak ko sa galit mo sa akin. Si Angel lang ang mayroon ako. Ngunit tila bato ang puso ng lalaking minahal ko noon. Lumapit siya kay Angel at pilit itong binuhat. Ang marahas na paghila niya sa munting kamay ng aking anak ay nagpaliyab ng apoy sa aking mga mata. Sa sandaling iyon, hindi na ako ang mahinang si Elena. Ako ang agila na handang pumatay para sa kanyang inakay. Bitiwan mo ang anak ko, Mateo. Ang sigaw ko habang buong lakas na tinabig ang mga pulis. Nakarating ako sa harap ni Mateo at hinarap siya ng buong tapang. Makuha mo man siya ngayon gamit ang pera at kapangyarihan mo. Hinding-hindi mo makukuha ang pagmamahal niya. At tandaan mo ito, ang bawat luhang pumatak sa mukha ni Angel ngayon ay kabayaran ng iyong buong imperyo. Tumingin sa akin si Mateo ng may halong gulat at takot. Marahil ay hindi niya inasahan ng ganitong klaseng lakas mula sa babaeng dati ay marunong lang sumunod sa bawat utos niya. Ngunit bago pa man ako makagawa ng susunod na hakbang, muling humarang ang mga pulis at itinulak ako ng malakas patungo sa sahig. Dalhin na ang bata sa sasakyan, ang malamig na utos ni Mateo. Pinanood ko silang lumabas. Pinanood ko kung paano isinakay si Angel sa itim na SUV habang ang kanyang maliliit na kamay ay nakadikit sa bintana, pilit na humihingi ng tulong. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang hatol ng bitay sa aking pagkatao. Naiwan akong nakasubsob sa sahig, yakap ang isang maliit na unan na dati ay ginagamit ni Angel. Ang amoy ng kanyang buhok ay nananatili pa rin sa tela, isang mapait na paalaala ng kanyang pagkawala. Sa gitna ng katahimikan ng aming nagulong bahay, isang tanong ang lumutang sa aking isipan. Hanggang kailan ako hahayaan ng tadhana na dumanas ng ganitong kaapihan bago ko tuluyang maibagsak ang langit sa kanilang ulo? Habang humahagulgol ako sa sahig, naramdaman ko ang isang kamay sa aking balikat, si Mang Gardo. Ma'am Elena, may nakuha po ako. Habang nagkakagulo kanina, nahulog ni Chloe ang kanyang cellphone. Napatigil ako sa pag-iyak. Dahan-dahan kong tiningnan ang itim na gadget na hawak ni Mang Gardo, isang liwanag sa gitna ng kadiliman. Kung narito ang susi ng aking paglaya at ang kaligtasan ni Angel, handa akong maging demonyo para sa mga taong naging hayop sa amin. Ing bawat sulok ng munting tahanang ito ay tila sumisigaw ng pangalan ni Angel. Ang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sampal. Mas mahapdi pa sa sugat na iniwan ng kanilang marahas na pagkaladkad sa aking anak. Nakatitig ako sa isang maliit na sapatos na naiwan
sa ilalim ng aming hapagkainan. Kulay rosas ito, bahagyang may dumi mula sa paglalaro niya sa putikan nung isang araw. Dahan-dahan ko itong pinulot at idiniin sa aking ilong. Amoy araw, amoy laro, amoy ng aking munting anghel. Naramdaman ko ang muling pag-init ng aking mga mata. Ngunit agad ko itong pinahid gamit ang aking magasgas na palad. Hindi na luha ang kailangan ko ngayon, kundi katarungan. Sa aking harap, nakapatong ang itim na cellphone ni Chloe. Ang screen nito ay nagbibigay ng mahinang liwanag sa gitna ng aming madilim na sala. Salamat sa tadhana, hindi ito nakalock. Marahil sa tindi ng pagmamadali niyang makitang nagdurusa ako, nakalimutan niyang protektahan ang kanyang sariling mga lihim. Binuksan ko ang gallery. Ang bawat pag-scroll ng aking daliri ay tila paglalakad sa isang madilim na eskinita ng kataksilan. Doon ko nakita ang lahat. Larawan ni Chloe at ni Paolo sa iba't ibang hotel. Mga screenshot ng usapan nila tungkol sa kung paano nila papipihitin sa kanilang mga daliri ang tangang si Mateo. At ang pinakamasakit na bahagi, isang larawan ng DNA result ni Marco. Ang hinala ko ay kumpirmado na. Si Mateo ay nagpapalaki ng anak na hindi sa kanya, habang ang sarili niyang dugo at laman ay ninanakawan niya ng kinabukasan. Ma'am Elena, handa na po ang lahat. Ang mahinang sabi ni Mang Gardo mula sa pinto. Nakahanda na ang munting kamera ng aking laptop, ang tanging gamit na itinago ko para sa sandaling ito. Mang Gardo, hindi sapat na malaman ko lang ang totoo, ang tugon ko, habang nararamdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Gusto kong marinig ng buong mundo ang boses ng isang inang inapi. Gusto kong makita nila kung sino talaga ang mga taong tinitingala nila sa mga magazine at telebisyon. Huminga ako ng malalim. Pinindot ko ang button na kulay pula. Live. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ko. Ang aking boses ay kalmado, ngunit may apoy na nagmumula sa kailaliman ng aking kaluluwa. Ako si Elena, ang babaeng itinapon ng kanyang asawa sa gitna ng bagyo matapos ang 10 taon ng paglilingkod. Ngayong gabi, hindi ako hihingi ng inyong awa. Hihingi ako ng inyong pakikinig. Ipinakita ko sa kamera ang mga dokumentong hawak ko. Ikinuwento ko ang bawat sakripisyo, ang bawat kalyo sa aking kamay, at ang marahas na pagkuha nila kay Angel kanina. Ang bilang ng mga nanonood ay mabilis na umakyat mula sa 10, naging daan-daan, hanggang sa naging libo-libo. Ang mga komento ay bumuhos na parang ulan. Galit, pagkabigla, at suporta para sa isang inang katulad ko. Mateo, alam kong nanonood ka. Ang sabi ko habang nakatingin ng diretso sa lente ng kamera. Maaring nakuha mo ang aking anak gamit ang iyong pera, pero hinding-hindi mo matatakpan ang baho ng iyong tahanan. At Chloe, ang cellphone mo ay nasa akin. Ang lahat ng lihim na itinago mo kay Mateo, pati na ang tunay na ama ni Marco, ay hawak ko na. Narinig ko ang malakas na tunog ng isang sasakyang huminto sa labas ng aming gate. Ang mga yabag ng mabibigat na sapatos ay mabilis na lumalapit. Alam kong sila na yon. Alam kong darating sila para patahimikin ako. Sa susunod na pagkakataon na mag-leave ako, ilalabas ko ang lahat ng ebidensya ng pagtataksil ni Chloe at ang plano ninyong pagpatay sa akin sa isang aksidente. Ang huling sabi ko bago ko mabilis na pinatay ang stream. Isang malakas na pagtulak sa aming pinto ang nagpayanig sa buong bahay. Pumasok si Mateo, nanlilisik ang mga mata at halos hindi makahinga sa tindi ng galit. Ngunit sa likod niya, nakita ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan, isang pamilyar na mukha na hindi dapat naroroon. Elena, ibigay mo ang cellphone na yan, ang sigaw ni Mateo. Ngunit bago pa siya makalapit, isang tinig mula sa kanyang likuran ang nagpahinto sa lahat. Bitawan mo siya, Mateo. Tapos na ang pananakot mo. Huwag kang lalapit, Mateo. Isang hakbang pa
At hindi lang ang reputasyon mo ang sisirain ko, kundi ang buong buhay mo. Ang boses ni Attorney Sebastian ay tila isang pader ng yelo na humarang sa pagitan namin ni Mateo. Siya ang matapang na abogado na nakapanood ng aking live stream at agad na nagtungo rito upang mag-alok ng tulong. Nakatayo siya ng tuwid, bitbit ang awtoridad na hindi kayang tapatan ng maruming pera ni Mateo. Napahinto si Mateo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom at ang kanyang mukha ay kasing pula ng nagniningas na apoy. Elena, akala mo ba ay matatakot mo ako sa mga pekeng ebidensya na yan? Akin si Angel, akin ang lahat. At sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan bago mo pa mailabas ang susunod mong kasinungalingan. Kasunod ng kanyang pag-alis, ang katahimikan sa aming munting sala ay naging mabigat. Ang amoy ng alak at galit na iniwan ni Mateo ay tila nananatili sa hangin, nakakasuffocate at puno ng panganib. Alam ko, hindi siya titigil. Ang isang hayop na nasusukol ay mas nagiging mabagsik bago ang kanyang huling hininga. Kinabukasan, habang naghahanda kami para sa pagde-deliver ng mga gown kay Mrs. Hernandez, naramdaman ko ang isang kakaibang kaba. Ang sikat ng araw ay tila masyadong matalas at ang huni ng mga kuliglig ay tila isang babala na hindi ko pinansin. Isinakay namin ang mga produkto sa lumang van ni Mang Gardo. Ito na ang huling pagkakataon para maisalba ang aming kooperatiba. Ma'am Elena, ako na po ang magmamaneho. Magpahinga na muna kayo sa likod, ang sabi ni Mang Gardo habang ini-start ang makina. Ang tunog ng lumang makina ay tila isang paos na kanta. Ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang ritmo ang naririnig ko. Isang tila pagkis-kis ng metal sa metal. Habang binabagtas namin ang matarik na kalsada patungo sa lungsod, naramdaman kong pabilis ng pabilis ang aming takbo. Ang amoy ng nasusunog na goma ay dahan-dahang pumasok sa loob ng van. Tumingin ako kay Mang Gardo at nakita ko ang butil-butil na pawis na namumuo sa kanyang noo. Mang Gardo, bakit ang bilis natin? Mag-slow down po kayo. Ang utos ko, ang aking puso, ay nagsimula nang tumambol sa tindi ng kaba. Ma'am, ayaw gumana ng preno. Nawalan tayo ng kontrol. Ang boses ni Mang Gardo ay puno ng takot. Sinubukan niyang apakan ng paulit-ulit ang pedal, ngunit tila wala na itong buhay. Ang bawat liko namin sa bangin ay tila isang sayaw sa bingit ng kamatayan. Naramdaman ko ang lamig na gumagapang sa aking buong katawan. Tumingin ako sa labas ng bintana, ang malalim na bangin sa gilid at ang paparating na malaking truck mula sa kabilang direksyon. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Angel ang tanging nakikita ko. Ang kanyang tawa, ang kanyang yakap, ang kanyang munting tinig na tumatawag sa akin. Mateo, ganito mo ba talaga gustong tapusin ang lahat? Ang tanong na ito ay umalingaw-ngaw sa aking isipan habang ang hangin ay humahampas sa aking mukha. Ang bawat sakripisyo ko, ang bawat kalyo sa aking kamay, lahat ba ito ay magtatapos lang sa isang malagim na aksidente sa gitna ng kalsada? Isang malakas na tunog ng busina ang bumasag sa katahimikan. Ang truck ay papalapit na at ang aming van ay tila wala ng balak huminto. Ipiniit ni Mang Gardo ang manibela patungo sa isang malaking puno sa gilid para maiwasan ang bangin. Ngunit ang bilis namin ay hindi na kayang pigilan ng kahit anong lakas ng tao. Ang huling naramdaman ko, bago ang lahat ay maglaho, ay ang marahas na pagyugyog ng buong sasakyan at ang amoy ng usok na unti-unting lumalamon sa aking pandama. Ganito na lang ba? Pagkatapos ng lahat ng pakikipaglaban, dito na ba matutuldukan ang kwento ng isang inang naghangad lang ng katarungan? Ang amoy ng usok at tumagas na gasolina ay tila isang malapot na kumot na bumabalot sa aking diwa. Ang bawat tibok ng aking puso ay may kasamang matinding kirot na tila may mga bubog na bumabaon sa aking dibdib sa bawat paghinga.
Dahan-dahan kong iminulat ang aking mga mata. Ang langit ay malabo, tila natatakpan ng isang madilim na anino. Naramdaman ko ang lamig ng basang lupa sa aking pisngi at ang init ng malapot na likidong umaagos mula sa aking noo. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang aming van, isang tumpok na lamang ng nayuping bakal sa ilalim ng malaking puno ng akasya. Manggardo, ang mahina kong tawag. Ang boses ko ay halos isang bulong na lamang na nilalamon ng hangin. Nakita ko siyang dahan-dahang gumagalaw sa tabi ng manibela. Duguan pero buhay. Salamat sa Diyos, hindi niya kami pinabayaan sa kamay ng mga mamamatay tao. Sa tulong ni Attorney Sebastian, na mabilis na nakarating sa pinangyarihan ng aksidente bago pa man dumating ang mga pulis na binayaran ni Mateo, dinala kami sa isang lihim na klinika. Doon, sa gitna ng amoy ng gamot at malinis na puting kumot, unti-unting bumalik ang aking lakas. Ngunit kasabay ng paghilom ng aking mga sugat ay ang pagtigas ng aking kalooban. Elena, ayon sa balita, idineklara na kayong patay o nawawala sa bangin. Ang sabi ni Attorney Sebastian habang inaabutan ako ng isang basong mainit na tubig. Hinayaan ko silang maniwala sa balitang yon. Mas mabuting isipin ni Mateo na wala ka na para hindi siya maging alerto. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Habang ako ay nagpapagaling sa katahimikan, nabalitaan ko ang marangyang paghahanda ni Mateo at Chloe para sa Grand Anniversary Gala ng kanilang kumpanya. Akala nila ay malinis na ang kanilang landas. Akala nila ay wala nang haharang sa kanilang kasakiman. Naririnig ko sa aking isipan ang tunog ng kanilang mga baso ng alak, ang kanilang mga tawa na puno ng panlilinlang at ang halimuyak ng mamahaling pabango na bumabalot sa kanilang mga kasalanan. Hayaan niyo silang magdiwang, ang bulong ko sa sarili, habang pinagmamasdan ko ang aking mga kamay sa ilalim ng malambot na liwanag ng lampara. Wala na ang gaspang ng liha. Ang mga ito ay handa na para sa isang huling pagtahi. Ang pagtahi sa huling kabanata ng kanilang kasinungalingan. Lumipas ang mga araw na tila isang mahabang panaginip. Sa tulong ng aking mga tapat na mananahi sa kooperatiba, na lihim na nagpapatuloy sa paggawa, natapos namin ang isang obra maestra. Isang gown na kulay pilak na tila hinabi mula sa mga bituin at luha. Ito ang magiging baluti ko sa gabi ng aking pagbabalik. Isang gabi, habang nakatitig ako sa itim na cellphone ni Chloe na nananatili sa aking pangangalaga, isang mensahe ang pumasok. Isang digital invitation para sa Grand Anniversary Gala na gaganapin sa pinakasikat na hotel sa Makati. Ang bawat letra sa imbitasyon ay tila isang hamon na tinatanggap ko ng buong puso. Mateo, Chloe, akala niyo ba ay tapos na ang kwento? Ang sabi ko, habang dahan-dahang tumatayo mula sa aking higaan. Naramdaman ko ang kakaibang lakas na dumadaloy sa aking mga binti. Hindi na ako ang biktima na itinapon sa ulan. Ako na ang bagyong darating para linisin ang lahat ng inyong dumi. Habang tinitingnan ko ang aking sarili sa salamin, nakita ko ang isang babaeng hindi ko nakilala. Isang babaeng may matatag na tingin at pusong tila bakal na pinanday sa apoy. Ang aking muling pagsilang ay hindi magiging tahimik. Ito ay magiging isang pagsabog na yayanig sa kanilang pekeng mundo. Nakahanda na ang lahat. Ang mga ebidensya, ang aking gown, at ang aking paninindigan. Ngunit bago ako tuluyang umalis sa klinika, isang tawag ang natanggap ni Attorney Sebastian mula sa isang hindi kilalang numero. Attorney, nakuha na namin ang impormasyon. Si Angel, ililipat nila siya ng lugar bago magsimula ang gala bukas ng gabi. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang oras ay hindi na namin kakampi. Kailangan kong kumilos ng mabilis. Kung gusto kong makuha ang aking anak, bago siya tuluyang itago ni Mateo sa isang lugar na hindi ko na kailanman matatatagpuan. Ang bawat hakbang ko sa makintab na sahig ng hotel na ito
ay tila isang padyak ng katarungang matagal nang itinago sa dilim. Ang amoy ng mamahaling pabango at ang halimuyak ng mga sariwang bulaklak sa paligid ay hindi kayang pagtakpan ng baho ng kataksilang bumabalot sa silid na ito. Nakatayo ako sa bukana ng malaking ballroom. Ang suot kong gown na kulay pilak ay tila kumikinang sa bawat tama ng ilaw. Isang obra maestrang gawa ng aking mga kamay na dati ay minaliit at tinawag na liha. Sa aking tabi, si Attorney Sebastian ay nakatayo ng may dignidad. Ang kanyang presensya ay tila isang matibay na kalasag. Sa gitna ng entablado, nakita ko si Mateo. Nakasuot siya ng itim na tuksido, may hawak na baso ng alak, at nakangiti ng buong yabang habang ipinagmamalaki ang tagumpay ng kumpanyang Ako ang Nagpunla. Sa tabi niya, si Chloe ay tila isang reyna sa kanyang pulang bestida. Ngunit sa likod ng kanyang makapal na makeup ay nakikita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Isang dekada ng tagumpay. Ang sigaw ni Mateo sa mikropono, ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. At ngayong gabi, ipinagdiriwang natin ang bagong simula, kasama ang aking pamilya at ang aking tunay na tagapagmana, si Marco. Dahan-dahan akong humakbang patungo sa gitna ng liwanag. Ang bulungan ng mga tao ay tila isang malakas na hangin na biglang huminto nang mapansin nila ang aking presensya. Nakita ko ang unti-unting pagpula ng mukha ni Mateo na sinundan ng isang nakakatakot na pamumutla. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay dahan-dahang nanginginig hanggang sa malaglag ito sa sahig, na lumikha ng isang tunog na tila pagkabasag ng kanyang sariling mundo. Elena? Ang mahina niyang bulong, ang boses ay paos at puno ng sindak. Patay ka na. Hindi ito maaari. Ang isang inang may ipinaglalaban ay hindi basta-basta namamatay, Mateo. Ang mariin kong sagot. Ang boses ko ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Nandito ako para bawiin ang lahat ng ninakaw mo, ang aking dangal, ang aking pagkatao, at higit sa lahat, ang aking anak. Bago pa man siya makasagot, ang malaking screen sa likuran ng entablado ay biglang nagbago. Hindi na ang mukha ni Mateo ang naroon, kundi ang mga larawan ni Chloe at ni Paulo sa loob ng hotel. Sumunod ang screenshot ng DNA result ni Marco at ang pinakamatindi sa lahat, ang audio recording ng pagpaplano nilang ipapatay ako sa isang aksidente. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang mga panauhin ay tila hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Si Chloe ay napasigaw sa tindi ng hiya, pilit na itinatago ang kanyang mukha, habang si Mateo ay tila isang estatwang nawala ng hininga. Mateo, ang batang ipinagmamalaki mo ay hindi sayo. Ang dagdag ko habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. At ang babaeng pinili mo kaysa sa akin ay ang siya ring laso na papatay sa iyong imperyo. Sa gitna ng kaguluhan, bumukas ang malaking pinto ng ballroom. Pumasok ang mga otoridad sa pangunguna ng isang opisyal na may hawak na warrant of arrest. Ang tunog ng kanilang mabibigat na sapatos sa sahig ay tila isang hatol na hindi na mababago. Mateo Rivera, Chloe Valdez, inaresto kayo sa kasong attempted murder at malaking pandaraya sa kumpanya. Ang malamig na sabi ng opisyal. Tumingin ako kay Mateo ng huling pagkakataon. Nakita ko ang kanyang pagbagsak. Hindi lang ang kanyang pagkakaluhod sa sahig dahil sa panghihina, kundi ang pagbagsak ng kanyang buong pagkatao. Ang lalaking dati ay tinitingala ko, ngayon ay tila isang maruming basahan na lamang sa harap ng lahat. Saan mo itinago si Angel? Ang tanong ko habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Nanginginig niyang itinuro ang pintuan sa gilid. Agad akong tumakbo patungo roon, hindi alintana ang mga taong nakatingin. Nang buksan ko ang pinto, nakita ko si Angel na nakaupo sa isang silya. Yakap ang kanyang maliit na manika. Ang kanyang mga mata ay nagliwanag nang makita ako. Mama! Ang kanyang sigaw ay ang pinakamasarap na musika sa aking pandinig. Binuhat ko siya ng mahigpit
Naramdaman ko ang init ng kanyang balat at ang tibok ng kanyang puso. Hinarap ko ang lahat sa loob ng ballroom habang karga ang aking anak. Tapos na ang paghahari ng kasinungalingan. Mula sa araw na ito, ang aking mga kamay ay hindi na gagamitin para pagsilbihan ng isang taong hindi marunong magpahalaga. Ang mga kamay na ito ay gagamitin ko para itayo ang isang mundong puno ng katotohanan para sa aking anak. Ang bawat kalansing ng malamig na posas na nakakabit sa mga pulso ni na Mateo at Chloe ay tila isang himig ng paglaya para sa aking kaluluwa. Ang bango ng tagumpay ay hindi nagmumula sa mga mamahaling pabango sa loob ng ballroom na ito, kundi sa amoy ng buhok ni Angel habang mahigpit siyang nakayakap sa aking leeg. Pinanood ko ang marahas na paghila ng mga pulis kay Chloe. Ang kanyang sigaw ng pagrereklamo ay tila isang paos na huni ng ibon na nawalan ng pakpak. Ang kanyang pulang bestida na dati ay simbolo ng kanyang kapangyarihan, ngayon ay gusot-gusot at puno ng dumi ng kahihiyan. Si Mateo naman ay nakatitig sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay tila dalawang madilim na balon ng pagsisisi. Ang bawat hakbang niya palabas ng hotel ay tila paghakbang patungo sa isang buhay na puno ng kadiliman at pag-iisa. Elena, patawarin mo ako. Ang mahina niyang bulong habang dumadaan siya sa aking tapat. Ang boses niya ay wala ng bakas ng kayabangan, tila isang tuyot na dahon na tinangay ng hangin. Tumingin ako sa kanya ng may halong lungkot, hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil sa panghihinayang sa 10 taon na itinapon niya para sa isang kasinungalingan. Ang patawad, Mateo, ay ibinibigay sa mga taong nagkamali, hindi sa mga taong sadyang pumatay ng tiwala at pagkatao. Ang hustisya na ang bahala sa iyo. Hindi nagtagal, dumating ang balita tungkol kay Donna Aurora. Ang matapobreng biyenan ko na dating reyna ng mansyon, ngayon ay nakatira na sa isang maliit na paupahan matapos ma-freeze ng bangko ang lahat ng ari-arian ni Mateo dahil sa mga kaso ng malaking pandaraya. Ang kanyang mga alahas na dati ay ipinagmamalaki niya ay isa-isang naisangla para lamang may pambayad sa mga abogado ni Mateo na wala ring nagawa. Ang karma ay tila isang mabilis na tren na sumag-aasa sa kanilang mapagpanggap na buhay. Lumipas ang ilang buwan. Ang Moklan Designs ay hindi na lamang isang maliit na kooperatiba sa aming barangay. Sa tulong ni Mrs. Hernandez at sa katapatan ni Attorney Sebastian, naging isa itong ganap na kumpanya na nagbibigay ng trabaho sa daan-daang kababaihan na naging biktima rin ng pang-aabuso. Ang aming mga gawa ay nakarating na sa iba't ibang panig ng mundo. Dala ang kwento ng bawat tusok ng karayom na may kasamang panalangin at pag-asa. Isang hapon, habang naglalakad kami ni Angel sa dalampasigan, pinagmasdan ko ang paglubog ng araw. Ang langit ay kulay kahel at lila, tila isang malaking canvas na ipininta ng tadhana. Ang amoy ng dagat at ang malamig na simoy ng hangin ay nagbibigay ng kapayapaang matagal kong hinangad. Tiningnan ko ang aking mga kamay. May mga peklat pa rin, may mga kalyo pa rin, pero sa pagkakataong ito, hindi ko na sila ikinakahiya. Ang mga kamay na ito ang nagtayo ng aking imperyo. Ang mga kamay na ito ang nagligtas sa aking anak at ang mga kamay na ito ang yayakap sa aking bagong bukas. Mama, tignan mo. Ang ganda ng shell na nakuha ko. Ang masayang sigaw ni Angel habang tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang tawa ay tila isang anghel na bumababa mula sa langit, nagbibigay ng liwanag sa bawat sulok ng aking puso. Inakap ko siya nang mahigpit habang pinapanood namin ang dahan-dahang paghalik ng dagat sa buhangin. Wala na ang takot, wala na ang sakit. Ang tanging natitira ay ang pag-asang hindi na muling mababasag. Ngunit habang kami ay naglalakad pabalik sa aming sasakyan, isang pamilyar na bulto ang nakita kong nakatayo sa di kalayuan. Isang lalaking may hawak na puting envelope. Ang kanyang mukha ay seryoso at tila may dalang balita
mula sa bilangguan na hindi ko inaasahan. Naramdaman ko ang mabilis na pagtibok ng aking puso. Ang kwento ba ay talagang tapos na? O may isa pang lihim na nakatago sa likod ng mga rehas na pilit na kumakawala? Ang puting envelope na iniabot ng lalaki ay nagdadala ng amoy ng malamig na rehas, amag at kalungkutan. Isang masangsang na paalala ng mundong naiwan sa likod ng matataas na pader ng bilangguan. Dahan-dahan kong binuksan ang liham. Ang sulat sa kamay ay magulo at nanginginig, malayong-malayo sa matapang at mayabang na pirma ni Mateo noong siya ay nakaupo pa sa kanyang malaking opisina. Binasa ko ang bawat linya. Nakasulat doon ang kanyang pagmamakaawa, ang kanyang pagsisisi na ipinagpalit niya ang isang diamante para sa isang basag na bato. Ikinuwento niya kung paano siya iniiwanang mag-isa ni Chloe sa loob ng selda, habang nagkanya-kanya na sila ng sinisisi sa kanilang pagbagsak. Nabanggit din niya ang kaawa-awang sinapit ni Donna Aurora, na ngayon ay nagtitiis sa isang masikip at mabahong eskinita, nakikipag-agawan ng espasyo sa mga daga at alikabok. Habang inaalala ang mga panahong itinaboy niya ako sa ulan, habang binabasa ko ang kanyang mga huling salita ng paghingi ng tawad, naramdaman ko ang isang kakaibang katahimikan sa aking dibdib. Wala nang galit, wala nang puot. Dahan-dahan kong nilukot ang papel at inihulog ito sa basurahan. Pinapatawad ko na siya, hindi dahil karapat-dapat siya sa aking awa, kundi dahil karapat-dapat ako sa buong kapayapaan. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkalimot o pagbabalik. Ito ay ang pagpukol ng huling tanikala na nag-uugnay sa akin sa madilim kong kahapon. Tinalikuran ko ang nakaraan at naglakad patungo sa pintuan ng aking bagong tahanan. Pagbukas ko, isang mainit na yakap ng hangin ang sumalubong sa akin. Ang halimuyak ng mamahaling lavender at sampagwita ay nag-aalis ng anumang bigat sa aking isipan. Ang aking mga paa ay lumubog sa malambot at makapal na alpombra na tila mga ulap na nag-aanyaya ng pahinga. Ang liwanag mula sa malalaking bintana ay nagpapakinang sa mga gintong palamuti ng aming sala. Isang malaking kaibahan sa butas-butas at kinakalawang na yero na aming pinagtiisan noon. Ito ang aking paraiso. Isang kahariang ipinundar ng sarili kong dugo at pawis. Ngunit ang tunay na nagpapaganda sa paraisong ito ay hindi ang mga mamahaling kasangkapan. Nakita ko si Angel na nakaupo sa gilid ng malaking bintana, nasisinaga ng ginintuang sikat ng araw. Hawak niya ang isang maliit na karayom at isang piraso ng telang rosas. Dahan-dahan at maingat niyang tinatahi ang gilid ng damit para sa kanyang paboritong manika. Ang bawat galaw ng kanyang maliliit na daliri ay tila isang refleksyon ng aking sariling pagsisikap. Ginagaya niya ang kanyang ina. Lumapit ako at umupo sa kanyang tabi. Inihilig niya ang kanyang ulo sa aking balikat habang patuloy sa kanyang ginagawa. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Ang mga kamay na tinawag nilang magaspang. Ang mga kamay na pinagtawanan at minaliit. Ngayon, ang mga kamay na ito ang nag-aalay ng pinakamasarap na pagkain, pinakamainit na yakap, at pinakamatatag na kinabukasan para sa aking anak. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para buuin ako. Ang pag-ibig na natagpuan ko sa aking sarili at sa aking anak ay sapat na upang punan ang lahat ng puwang sa aking puso. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga medalya. Aking katapangan, hinaplos ko ang buhok ni Angel at tiningnan ang malawak na asul na langit sa labas ng aming bintana. Sa wakas, ang bagyo ay tuluyan ng humupa. At sa gitna ng katahimikang ito, isang katotohanan ang mananatiling ako nakaukit sa aking kaluluwa. Walang bagyong kayang sumira sa isang inang may paninindigan.